Alright, good morning sa inyo mga boss, mga ma'am, mga sir. Excuse me po, pasensya na sa boses ko. Sobrang init kasi dito ngayon sa Zambales. Siguro naman kahit saan naman part sa Central Luzon, mainit talaga. Kaya parang namamalat ako ngayon. But anyway, may ipe-present po ako sa inyo sa vlog na to. Isang napakagandang property, maganda rin ang presyo. Dito po sa Castillejo, Zambales. Okay. Ito pong lugar na to na nasa Castillejo, Zambales ay nasa 142 kilometers mula doon sa Balintawak and Lex Tollgate Plaza. Yan. Ito yung property. Alright, pakita ko sa inyo yung frontage ha. Okay, ito po ang frontage ng property. May kalsada, no? Main thoroughfare po yan na nag-i-intersect yan sa tatlong bayan. Papunta doon. Bayan ng San Antonio, San Marcelino, Castillejos. Actually, hanggang Subic eh. Alam ko may daan ito. But this road, hanggang dun sa National Highway, is about 5 minutes drive. More or less, mga 5 kilometers from here. Alright? Now, yan, papunta na nga yan ng San Antonio. Yun yung iconic mountain ng San Antonio, Zambales. Yan. Nandyan ang Anawangin. Ang Castillejos, by the way, wala po kasi siyang dagat, ano. Pero malapit siya sa mga coastal areas ng Zambales. Malapit siya sa San Marcelino, San Antonio. Dalawa lang kasi silang walang coastal barangay, no. Itong Castillejos tsaka San Marcelino. Alright, now ito po yung binebentang property. Nasa 18 to 20 meters po ang frontage nito. May portion to na fully fenced, okay, gated, may pedestrian gate, nakapasok yung dito sasakyan, ano. Tapos ito, kita nyo naman yung bakod niya. Repaint na lang yan mga boss, mga ma'am, mga sir. May mga tanim po na puno dito sa loob, no. Malilim yung yung lugar at napakaganda. Diba, bukod sa very accessible, yan, kita nyo naman may mga infrastructures na ng kuryente, fiber internet service providers, yan. Malapit sa school, yun lang ang eskwela po, elementary school, okay? Now, dito, papunta na po yan ng mga tourist spots, may mga rivers po dyan na Tapos, progressive na rin po itong barangay na to. Alright? Okay. Bago ko po kayo i-walk through sa ground coverage natin, paliparin muna natin si Chokokoy.
Now here, maluwag ang gate niya, no? Meron na kayong daanan ng sasakyan papunta ng ano, tapos naka-elevate dito approach. Alright? And then merong ano dito, yan, gazebo, no? Pwede nyo i-rehabilitate to, tambayan nyo. Pwede kayo maglagay ng pocket garden nyo dito. Yan, may mga puno ng bayabas, siniguelas, bougainvillea, no? Bougainville, tama ba yan? And then mahogany trees. Alright? Okay. Tapos meron ditong ano yata to, yung bignay. Okay? Ano ba mga puno dito? Yan, meron pa dun sa kabil-tabi. Mahogany. And then ito, siniguelas po ito. Tama ba? Opo, siniguelas. Para kasing nakadikit sa bougainvillea. At anyway, siniguelas po yan. Alright? Yan, may papaklawin dyan. Yun. May avocado. Diba? Guyabano. Okay, mangga. Kinalabaw. Alright. So, nakabakod po yan, dire-diretso hanggang doon. Yung portion ng residential area. This property, by the way, is about, nasa 8,000 square meters po itong property. So, 2,000 square meters na lang, isang hektarya na, di ba? Maganda ang ng property, ano? Pagkaka-layout. O, yan. Malalaki na rin yung mga puno ng kanyang, mahogany trees. Tapos may mga bayabas, di ba? Avocado, mangga, may mga kalamansi dun sa gilid, you know. Suha, mga boss, mga ma'am, mga sir. May suha. And then ito yung source ng tubig nila. Yan. Yun. Meron kayong pump, tapos may balon, no? Yan, meron ng bubong yung inyong bomba dito, and then dito sa gilid meron po ditong catch basin, ano, para kapag yung nag-overflow yung tubig dyan sa lababo, yan, catch basin po yan palabas doon. Tapos meron din kayong level tank or gravity tank. Okay, now itong bahay meron po itong 2 bedrooms at saka 2 toilet and bathroom. Okay. So nakabako dyan, diretso doon. Mamaya na po tayo pumasok sa bahay, ikot po muna tayo sa paligid. So dito meron po kayong garahe, pwede nyo gawing garahe to. Another gazebo here. Right? Nakasemento na. No. Yun. Doon po tayo galing, no? Kaya mula doon sa gate hanggang dito, siguro that's about 50 meters. No? Kaya maganda yung pagkakasetback nitong bahay. And then ito, about 4 meters po, or 1, 2, 3, 4. About 5 meters ang kanyang setback mula dito sa bako, dito sa gilid. No? This is facing east. Yan po. This is facing west, where the sunset is. Okay. Maliit lang yung bahay niya, no? May mga kailangang i-repairs. Although, ano lang naman yan, minor repairs ang kailangan. May mga palm trees, no? May mga nakakatanim na mga kalamansi sa gilid. Yan. Aalagaan nyo na lang to, mga boss, mga ma'am, mga sir. Pwede nyo na itong pabungahin ng pabungahin. Excuse me. Ito, hindi ko alam kung anong quarter to. Siguro servant's quarter, no? Tapos may comfort room doon. Alright? And then dito, siniguelas po uli. Ayan, may mga bunga na yung siniguelas. Chico. May mga bunga na rin yung mga chico. Ayan, no? Diba? Then, guyabano na naman dito. Alright. Siniguelas. Ayan, no? May mga bunga na. Yun. Diba? Tapos mayroon ulit dito parang dirty kitchen nila. Yan. Okay? Kalamansi, bayabas. And what's good thing about this place? Meron silang fish pond. Supposed to be swimming pool po ito. Pero ginawang fish pond. Ayan o. May mga tilapia. Nakikita niyo yung mga tilapia? May fish pond kayo dito, boss.
maraming isdang pwedeng ilagay dito. Pero kunin muna natin itong bayabas. And, pasensya na yung mga nagre-reklamo dyan, ba't ako pitas ng pitas? Ganun talaga. Ayan o, bayabas. Iyon, nilalanggam kasi matamis. Hopya! Okay. May fish pond po dito. Tapos ito, another kalamansi. Oh, maraming bunga yung kalamansi niya. Alam niyo kung bakit? Kasi naaarawan. Ayan o. May mga bunga yung kalamansi, di ba? Dami oh. Naaarawan po kasi kaya malakas mamunga. Tapos, ang lalaki ng bunga ng kalamansi Ayan oh. Tapos malapit pa siya sa tubig. Okay? Then may chiko doon. May daanan din dito papunta doon. Paikot ng fish pond. Alright. Alas 10 ng umaga ngayon mga boss, mga sir. Pero hindi ako masyadong naiinitan. Dahil ang daming ang puno dito. Ayan, di ba? Doon tayo galing. Alright. Ito yung bakod, dire-diretso yan. Then, kita nyo ang daming tanim, no? Kalamansi na naman dito. Ayan, may mga bunga na. Di ba? Biyaban, kalamansi. Daming kalamansi. And then, ito, mga ano po yan, kuribot-bot, kung tawagin nila dito. Ito, yung may bungang pula. Tapos ito, mga ano yan, masiteras. Alright, ito siguro, ano to, suha, malalaki dahon kita nyo yung bayaba, pulang-pula, sarap. Mahogany tree. Then dito, may rambutan. Okay, rambutan, 2 puno. Chiko na naman ulit. And then may atis. Ito, pagka tag-ulan po, malakas mamunga yung atis. Ang gagawin nyo lang dyan, isprayan nyo lang po yan ng baking soda na may sabon at mantika para hindi magkaroon ng yung kulay itim, anthracnose. Yan, ito. So, ito yung, ito na yung palaisdaan. May chiko na naman dito. Marami siyang tanim na chiko, ha. Ayan, Tapos, ito yung water gate siguro to dito sa fish pond. Yan. Kasi po ito originally ang plano sana dito swimming pool, ginawa na lang fish pond. May mga nakikita akong isda, nagpa-harvest daw sila ng hito dito. Pag ito nilagaan nyo ng African hito, ang daming hito nyan. Alright, tsaka malilim dito, sarap maglagay ng mga, sarap tumambay, diba? Meron kayong isda dyan, kawil-kawil lang kayo, tapos ihaw nyo dun. Diba? Okay. Now, here, ito maganda pa sa mga features ng property na to. Tulay, mga boss, mga mama, mga sir. Kita nyo yan? Tubig po yan. Napakahalaga ng tubig sa isang lugar. Ayan, irigasyon. Kaya wala po kayong problema sa tubig nyo dito. Ayan, part pa rin po ng property yan, actually, no? Pwede nyo namang ipadugtong yan pag maglagay uli kayo ng tulay dun sa kabila, no? Para dalawa yung tulay ninyo. Tapos pwede kayo maglagay dito ng makina, submersible, pandilig dito sa mga halaman. Okay? So yan, may tulay dito, no? And then here, may mga bugambilya na naman, suha, avocado. Ito pala siguro tinambakan nila tong area ng residential area. Mataas mangga, gayabano, mahogany. And then duhat, namumulaklak na yung duhat. May mga bulaklak na po yung duhat nila. Alright. Then may santol dito. Baka Bangkok santol pa to. Ang ganda ng property mga boss, mga ma'am, mga sir. May gate dito para pwede kayong lumabas dito sa gilid. No? Yan Malay nyo, one of these days, mabili nyo rin yung property dito sa tabi, meron na kayong access. May gate na dyan.
Tapos may kanal para sa overflow, no? Papunta yan doon sa irigasyon. Yan. And then mayroon sila dito parang kung saan nila tinatapon yung basura nila. Pero I would advise talaga sana mag-segregate, no, yung mga plastic ihiwalay. Pwede naman sunugin yung mga dahon-dahon lang kasi na-absorb naman yan ng mga puno. Pero yung plastic, hindi po nawawala kaagad yan sa atmosphere natin. Nagkokos ng maraming sakit sa tao. Okay, may mga kubo-kubo dito na luma. Ewan ko kung pwede pa yung i-rehabilitate. Pwede pa siguro. No? Yung mga poste, magagamit pa yung mga foundation ng poste. Magagamit pa yan. Tsaka yung mga yero, jalousies. Alright, tapos dito meron na naman parang catch basin na naman ng tubig dito. Kaya wala kayong magiging problema sa tubig dito mga boss, mga sir. Magandang source ng tubig. Ayan o. Oh. Alright. Okay. Now, dito, nagpatanim po sila ng kamote. Yan. Ito na yung residential area, yung dulo ng residential area, yung boundary niya. Doon po tayo galing. Alright? Now, dito, paglabas ninyo, ito na po yung farm naman ninyo. Ayan, may bakod na. Dire-diretso po yan hanggang doon. Nag-harvest po sila ng kamote ngayon. Patanim sila ng kamote. Maganda kasi ang presyo ng kamote dito sa Zambales. Maganda ang kita kasi hindi masyadong matakaw sa fertilizer, insecticides, madaling alagaan. Dire-diretso po yan hanggang doon. 8,000 square meters po ang property. Itong residential area, palagay ko nasa lang po ito, nasa 3,000. At ito nasa 5,000 po itong farm area, dire-diretso hanggang doon. Okay. Tignan po natin yung bahay, mga boss, mga mama, sir. Now, may dalawang structures dito. 'Di ba? Ito yata kwarto. Kwarto lang siya. Tapos may CR dito sa gilid. Hindi na po tayo papasok para may tao sa loob. Then ito yung main house. Ang ganda ng palo ng hangin dito, no? By the way, may langka silang tanim before I forget to tell you. May langka doon, may mga bunga na po. Pasok po tayo sa loob. Check po natin yung loob ng bahay. Ito, naka-grill na. Wow, maganda loob Naka-tiles, no? Yun. Kisame. Besh, yung mga nakalagay ba dito kasama na? Ay, hindi ko nakalang, sir. Okay. Well, hindi ako sure kung kasama po itong mga gamit, no? Pero, pagka once nag-inquire po, may inquiry, merong visitation, may mga disclosures naman po tayo dyan. So, ito yung kitchen, open ang design niya, no? Mula dito sa living area, dining area, at saka kitchen. Yan. Alright? So, again, I'm not sure kung kasama po itong mga ibang appliances.
Okay, maganda pagkakadesign ng bahay, in fairness, no? Medyo mababa lang ang kisame, about 8 to 10 feet. Pero ang advantage niya nito, kapag pina-aircon nyo to, hindi hirap yung aircon nyo. Alright? Yan, merong ano dito, parang counter bar, no? Tapos yan, lababo, may mga cabinets. Okay, and then, maybe this is the master bedroom. Yes, this is the master bedroom. Yun. Right, nice. Maganda na tiles, oh. Kita nyo? No, magandang pintuan. Babarnisan na lang yan. Solid. Solid po yung pinto. Naka-split type aircon dito. Okay. Yan ang kama. May sofa. May malaking TV. At merong sariling CR to, syempre. Yun. So, ito yung comfort room. Alright. And then, ang kwarto siguro mga nasa 8 to 10 square meters. Again, sabi mo nga mababa lang ang kisame. Pero syempre, kahit malit ang aircon nyo, malamig. Pagka ganyan, konti lang yung space na palalamigin niya. And then dito may bar, no? Yan. May open cabinet. Okay, shelves. Alright, and then dito, may kwarto ulit. Ayun. So, may sariling, parang may sariling, ano yung area na to, may sarili siyang living area. No? Okay. Tapos, naka-elevate. Another room here. Yun. May sariling CR din. Tatlo yung CR sa property yan, bukod dun sa nasa labas. Ayan. Ito pwede nyo maging kids room. May double-decker bed dito. Okay? Then, may sariling CR din. Ayan. Malit lang. Pwede nyo po ito para remodel, no? Yung bahay. Alright. So, there you go mga boss, mga ma'am, mga sir. Okay, mga boss, mga ma'am, mga sir. Bago po tayo mag-close, meron lang po ako mga gustong i-shout out. Pagbigyan nyo na ako. Okay, shout out po kay Sir Miles. Sir Miles Carion of St. Louis, Missouri, USA. Sir, kumusta ka dyan? Ingat ka po lagi dyan. At shout out din po sa inyong family dyan. Alright. And of course, shout out kay Sir Glenn Sergio. Sir Glenn Sergio, mabuhay po kayo. And sa isa din sa mga viewers natin, si Master Bloodline. Siguro nag-aalaga ng mga cockfighting na manok or ano ba ito, mga battle cocks itong si Sir Master Bloodline. Okay, hindi nyo po kasi nasabi yung pangalan niya. But anyway, shout out po sa inyo, Sir Master Bloodline. And then, of course, shout out din po sa taga-Kabanggan, si Sir Benji Malay. Taga-Kabanggan po yan, si Sir Benji. Sir Benji, shout out po sa iyo. At saka dun sa pinapa-shout out niya na Morrison family at Custodio family dito po sa Kabanggan, Zambales. Alright! Recap po tayo dito sa property. Ang bahay po ay may 2 bedrooms, dalawang toilet and bathroom. Nakita niyo naman, ba't isang kwarto, mayroong toilet and bathroom. Bukod po doon sa mayroon pang isang parang separate quarter, ano po, mayroon din pong CR yun na nasa labas. Tapos, ang area po ng residential area, tingin ko ito ay nasa about 3,000 square meters. Fully fenced po yung buong residential area. Tapos, may another 5,000 square meters po na farm lot doon. Meron kayong source ng tubig, ano po, may multiple sources kayo ng tubig. Meron pong pump, merong level tank, at meron pong irrigation. Which is a very, very advantageous po sa isang property, lalong-lalo na kung gusto niyo maglagay ng inyong farm. Alright? Ngayon, yung pong likod, yung farm na tinataniman ngayon ng kamote, maganda po ang yield ng kamote dito. So, let's say halimbawa na nabili niyo yung property, gusto niyo mag-venture into kamote farming, marami pong mga skilled or mga maalam na tao dito
na pwede kayong tulungan sa larangan ng pagkakamote. Tinataniman din po ng palay nila yan at ang sabi sa akin, nakaka 50 kaban sila na palay dyan. Pwede pang tumaas yun, depende po sa management ninyo ng palay. May mga puno ng mangga, mga prutas po dito na ito naman po mga ito ay kailangan nyo lang naman i-fertilize, alagaan. Wala naman kayong problema sa source ng tubig. Ano po? Actually, pwede kayo maglagay ng solar power doon. Pump lang ng pump ng tubig para i-distribute po dito sa property. Alright? Again, ang property ay nasa 8,000 square meters, selling for 10 million pesos only. Yes, malapit po ito sa Manila. Maganda na po ang presyo niyan mga boss, mga ma'am, mga sir. Kasi malapit nga ito sa Manila. Castillejos is next to Subic. And then, marami na rin pong mga amenities dito sa Castillejos. Malapit po ito sa hospital, about 15 minutes, nandiyan na po kayo sa San Marcelino District Hospital. About 20 to 25 minutes, nandiyan na kayo sa mga resorts, mga beaches, ano po. May mga tourist spots na rin po dito, mga riversides, ano po, marami na dito yan. At malapit din po yan sa mga mainstream na mga establishments, kagaya ng Jollibee, McDonald's, ano po, iba't ibang mga establishments. May malapit na elementary school. Olonga po is just about 40 minutes away from here. Okay? Again, mga boss, mga ma'am, mga sir, sa mga interesado po dyan na makita ang property na to, mag-schedule po tayo ng viewing ninyo. Nandyan po ang aking contact details, ang aking Viber, WhatsApp, and Globe, at ang aking email address. Alright? Ang aking Facebook link, yung po gagamitin nyo, yung nasa description ng video na to, para dyan po kayo dalhin ng aking ng link, ano po, at ma-message nyo kaagad ako. Hindi po dun sa page na Butchawals, kasi bihira ko pong buksan yun eh. Alright, again, mga boss, mga ma'am, mga sir, I hope na i-present ko ng maayos sa inyo itong property. Again, maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong suporta. Till the next video. Ciao!